I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Magandang gabi po sa ating lahat. Nagpapasalamat po tayo sa ating Diyos na mabuti at makapangyarihan sa kanyang ginawa sa maghapong ito. And pinupuri po natin siya. And salamat sa Panginoon na meron ulit tayong pagkakataong mag-aral ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang aming daily words of encouragement. Pagpalain niyo lahat ng nakikinig na may masumpungang encouragement at prinsipyo mula sa inyong salita. Kayo pong magpalago sa amin spiritually upang maging malapit po kami sa inyo, O Diyos. It's our desire to for us, O God, na gusto namin makalapit po lagi sa inyo sa araw-araw, Panginoon. Matawad sa kasalanan in Jesus' name. Amen. Basahin po natin ang ating text dito po sa Mark chapter 1 verse 21 hanggang 28 po. At sabi ng Bible, "And they went into Capernaum, and straightway on the Sabbath day he entered into the synagogue and taught." Ang Panginoong Jesucristo po ito. Alright? So verse number 22, sabi po ng Bible, "And they were astonished at his doctrine, for he taught them as one that had authority, and not as the scribe." 23, "And there was in their synagogue a man with an unclean spirit." Yan pong pamagat ng ating pong pag-uusapan sa gabing ito. "A man with an unclean spirit. And he cried out," 24, "saying, Let us alone. What have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? Art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God." Kalahin niyo po ano. So yung tao na may unclean spirit ay kinikilala niya ang Diyos na ang Panginoong Jesucristo na the Holy One of God. 25, "And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him. And when the unclean spirit had turned him, and cried with a loud voice, he came out of him. And they were all amazed in so much that they questioned among themselves, saying, What thing is this? What new doctrine is this? For with authority commanded he even the unclean spirit, and they obey him." So, ang Panginoon, kinuman niya yung tao na may unclean spirit na lumabas sa kanya at sumunod yung unclean spirit. 28, "And immediately his fame spread abroad throughout all the region round about Galilee." So nakilala po ang Panginoon, kumbaga yung fame niya, yung pagkakilala ay mas nag-spread pa, and lumawak pa at nakilala ang tao, ang Panginoong Jesucristo, na hindi ordinaryong tao but the Holy One of God. So pag-aralan po natin ang ilang word dito. Yung una po yung unclean. Ang ibig sabihin po niyan is sa Greek ay akatartos. Alright, so impure ang ibig sabihin po niya. Impure. Okay? Yung rebuke naman po dito ay from the Greek word na epitimao, charge. So chinarge niya. Chinarge ng Panginoon yung tao na may unclean spirit na lumabas yung unclean spirit sa kanya. And come out po dyan is exerce, chumai, get out. So nirebuke niya, chinarge niya na lumabas. At yun nga po, lumabas. At makita po natin na nabalitaan ng mga tao doon sa lugar na yan ang ginawa ng ating Panginoon. So una po dito, sabi ko, a man with an unclean spirit recognizes that Jesus is the Holy One of God.
Kalaan niyo po parang pagpunta po natin sa area, di ba? Kilala naman ng tao ang Diyos. At kinikilala naman talaga nila. Alright? Subalit, hindi lang nila alam na siya talaga yung Panginoon na tagapagligtas lamang ng kanilang buhay. The Holy One of God. Okay? So, ang tao, nalalaman lang nila ang Diyos sa kanyang pangalan. So, pag tinanong mo, may Diyos? Oo. So, anong pangalan niya? Jesus. Hanggang doon na lang sa pangalan. Pero sa attributes, sa ugali, at sa kakayanan ng Panginoon, deeper knowledge about Himself, ay hindi po nila kilala. Diba? So, kaya, buti pa itong merong unclean spirit, ay kilala niya I know thee, sabi niya. Oo, kilala kita Oo. Thou art Jesus of Nazareth, art thou come to destroy us? I know thee, that who art thou, the Holy One of God, sabi sa verse 24. So, kaya nga po, sa pagkakataong iyan, ay ang taong ito na may unclean spirit ay talagang naniniwala sa Panginoon, di ba? So, ang tanong po sa atin, gaano po natin kakilala ang Diyos? Oho, sa pangalan lang ba? Sa pangalan lang ba natin nakikilala? How about po sa kakayanan niya? How about po na-experience po ba natin siya? Yung attributes siya, di ba? Kung sino siya. Gaano natin kalalim kilala ang Panginoon? Oho. So, the Holy One of God, sabi ng Biblia, ang banal na Holy One ng Diyos. Kaya ang Diyos po ang lahat sa atin sa totoo lang. He is our everything. He is the creator of the universe and He is the Savior of our soul, Jesus Christ. Siya rin po ay omnipotent God, omnipresent God, omniscient God, unchangeable God. Siya rin po ang Diyos ng merciful God. A gracious God, a loving God. So yan po ang ating Diyos as far as His attributes is concerned. Alam niya po lahat ng mga bagay sa ating buhay. Opo. At siyang nakakalam ng ating future. Kaya nga po pag tayo ay kinilala natin ang Diyos na magdadirect sa ating buhay, maganda po ang ating patutunguhan. Kung kikilalanin natin siya na siya yung protector natin, ay maproprotektahan niya po tayo. Opo. Kikilalanin po natin na siya yung provider natin. Ang sabi ng Panginoon, yung mga birds of the sea, fowls of the air nga sabi ng Biblia, ay wala mang nagpapakain sa kanila pero nabubuhay sila. How much more? Are you better than they? Sabi ng Biblia. So kung kilala natin siya that God is our provider, God is our all, our protector, God is our Savior, di ba? So marami po, hindi lang po yung mga yan. So from Genesis to Revelation, makikilala po natin ang Panginoong Jesucristo. Nandiyan po ang mga pagkakakilanlan, attributes niya, at kapangyarihan niya sa bawat libro ng Biblia. So, kaya nga po itong a man with an unclean spirit, kilala niya Thou art the Holy One of God, sabi niya. So, pangalawa po dito, sabi ng Biblia dyan po, Jesus rebuked him saying, hold thy peace, come out of him. Opo. So, lumabas ka dyan. Yung unclean spirit po ang pinapalabas niya. Opo. Yung merong impure, may spirit. Lumabas ka dyan. So, lumabas nga Diba? Kalaan nyo, nagulat nga ang mga tao Kahit yung unclean spirit, alright? So, sumunod sa kanya, sabi sa 27 kanina. So, sumunod pa. Oo. Kaya, ang Panginoon po, kayang-kaya niya pong i-rebuke ang anuman unclean spirit na nasa atin. Kaya po niyang alisin ang mga hindi kaaya-aya sa atin. Kaya po tayong baguhin ng Diyos. Kaya po niyang alisin yung bisyo mo, kung kayo naninigarilyo, na umiinom ng alak, nagda-drugs, marijuana, or ano pa man, kayang alisin ng Diyos yan Kung ikaw ay laging mainitin ng ulo, ikaw ay may galit sa puso, may bitterness, may anger, may wrath,
Diba? Kung ikaw ay may kaaway, kayang alisin ng Diyos ang mga bagay na yan na nagpapabigat sa iyo. Opo. So, itong tao na ito, merong unclean spirit, ay may kabagabagan po ito eh. Meron po itong buhay na hindi kaaya-aya. Meron siyang kabigatan. Yan ang nagpapabigat sa kanya. Alam niyo po ba yung kasalanan na nasa atin? Yan po yung nagpapabigat sa tao eh. Kasalanan ng kasinungalingan, kasalanan ng pakikipag-away, kasalanan ng katamaran, di ba? Kasalanan ng puot, kasalanan ng bisyo, kasalanan ng third party liability, kasalanan ng pagsasama na hindi pa kasal. So yan ang nagpapabigat po sa atin. Kaya nga po, hingin natin sa Diyos, sa Panginoong Jesucristo, na alisin din ang mga bagay na ito. Kung naalis na yung unclean spirit sa taong yan, kaya niya ring alisin ang anuman impurity na kasalanan sa atin ngayon. Kayang-kaya. And katulad natin ngayon, di ba, everyone can testify na dati tayong ang dami-daming kasalanan, pero binago tayo ng Diyos. So dati tayong papunta sa impyerno, niligtas tayo patungo sa langit na. Dati tayong maraming bisyo, pero ngayon ay binago ng Diyos. Dati tayong nakikipag-away, pero ngayon napalakaibigan na, soul winner na. Dati tayo ay tamad, no? Pero binago tayo ng Diyos. Tayo po ay nagsisipag sa buhay para sa Panginoon, sa ating pamilya. So why? Bakit? Kayang-kaya pong baguhin ng Diyos. Alright? At pangatlo po, the people were all amazed and spread what they had seen. Na-amaze po sila eh. Kaya nga ipinamalita po nila. Ganon din naman po tayo. So kung paano po tayo iniligtas ng Diyos, ipamalita po natin yan. Meron tayong ibabahagi eh, kasi iniligtas po tayo. Wala na pong ibang magbabahagi ng kaligtasan ni Kristo, kundi yung tunay nakakuha, naka-experience ng kaligtasan ng Panginoon. Sabi ko nga sa mga tao dito, minsan po may mga tinatawag silang padasal eh. So dinadasal nila yung patay para mapunta sa langit. Yung patay, yung kaluluwa daw ng patay. Pero tinatanong ko sila, kayo po ba nananalangin sa patay, tiyak nyo sa langit kayo? Sagot nila, hindi pa. Paano pupunta yung patay sa langit? Samantalang kayong nananalangin, hindi tiyak sa langit. So, they are blindly following their tradition and the church dogma na tinatawag, yung mga ginawa ng relihiyon na pananampalataya. So, pero sa atin po, tunay na nakakilala tayo sa ating Panginoon na siya lamang ang nagligtas sa atin. Hindi po relihiyon, hindi po 10 Commandments, 7 Sacraments, hindi po kung ano-ano pa man, kundi yung si Kristo, siyang nagbayad. Pinanampalatayanan lang po natin ang ating kasalanan, binago natin ang ating kaisipan sa lahat ng maling paniniwala natin. Pinanampalatayanan natin si Kristo na siya lang tayong tagapagligtas at tinanggap natin siya. At tayo po ay naligtas, sabi ng Biblia. Nagkaroon ng buhay na walang hanggan at relasyon sa Diyos bilang anak ng Diyos. Uuwi po tayo sa tahanan ng ating Ama sa langit. Kaya pamalita po natin yan. So ginawa ng Panginoon. Dati kang basag gulero, ngayon ay maganda, naglilingkod sa Diyos. Ipamalita natin yan. Dating may bisyo, ngayon ay ang bisyo na lang ay kape. Diba? So, pamalita natin paano tayo binago ng Diyos. Paano tinanggal ng Diyos yung mga impurity sa atin. At i-share natin sa iba. At alam niyo po, kung ginawa ng Diyos yan, gagawin din ng iba. Maalala ko yung isang pastor nanginginom dati, may barkada, basagolero sila. Pero nung nabago ang buhay niya, naligtas siya. Naging pastor Lagi niyang kwento po pag nagpipreach siya. At yung mga kainuman niya noon, winitnessan niya, dinala niya sa church. At ngayon, 10 ng mga kaibigan niya nagpapastor din. So, ganun sana, ipamalita po natin. Ginawa ng Diyos sa atin, niligtas tayo, sabihin natin, pwede ka rin maligtas, kaibigan. Binago niya ako, pwede ka rin baguhin, kaibigan. Opo. At inayos niya ang aking buhay, pwede ka rin ayusin, kaibigan.
maganda ang trato ko sa aking pamilya, sa aking asawa, sa aking mga anak, pwede mo rin gawin niyang kaibigan. Opo, magandang trato sa asawa at sa anak. Di ba? So, napahalagan ko ang aking pamilya, pinahalagaan ko sapagkat tinuro ng Diyos sa akin dyan. Pwede mo rin pahalagahan ang iyong pamilya. Di ba? Kaya nga po, ibahagi po natin sa iba. Panghuli po, na principles of the day, sabi ko dyan, our impurity lead us to a life of immaturity. So, yung mga impurity po natin, lalo sa relationship sa pamilya, sa mag-asawa, ano man ang impurity dyan, mainitin ang ulo, at nagsiselos, nakikipag-away, at nagsisigawan, yan po ay dadaling ka sa buhay ng immaturity. Hindi po magiging established, stable ang ating tahanan pag nandiyan po ang impurity na yan. Di ba? Kaya matutunan po natin hingin sa Diyos, Panginoon, paano ko aalisin? Paano ko overcome ang impurity sa akin? Di ba? Paano ko aalisin yung third party na yan na dapat asawa ko lang ang iniisip ko? Hindi na yung ibang babae, kapitbahay o sino pa man nakikilala araw-araw. Alisin na natin yung mga impurity na yan. Papahamak po ang marriage mo yan at family relationship. Diba? So, i-priority nyo po ang ating family kaysa sa anumang bagay sa mundong ito. Sa anumang pleasure ng mundong ito, mas mahalaga yung ating paglilingkod sa Diyos, ang ating pabilisama natin. Sapagkat kung hindi natin aalisin yung impurity na yan, will lead us to a life of immaturity. Kaya may gulo sa pamilya, tahanan, sapagkat immature. So, napakahalaga po yan. Number two, God can cleanse our unclean spirit. God can cleanse our unclean spirit. Kaya pong linisin ng Diyos ang anuman ang clean na nasa atin. Pangatlo po, last, a changed life is a product of a clean life. Diba? Yung pagbabago ng buhay sa atin ay produkto po yan ng malinis na buhay. Bakit nalinis ang buhay? Sapagkat nilinis ng Diyos. At dahil nilinis ng Diyos, binago ng Diyos. At dahil binago ng Diyos, magiging kagamit-gamit po para sa ating pamilya. Opo. Maging pagpapala po ito sa ating asawa, sa ating mga anak. Bakit? Binago ng Panginoon. Di ba? So, napakaganda po. So, pahalagaan po natin ang paglilinis ng Diyos sa atin for the sake of our family. Alright? Tayo po manalangin, dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang inyong salita na aming natutunan at naway manatili ang inyong mga prinsipyo sa amin. Salamat po, pinupuri ka namin. Bless you po lahat na nakikinig. In Jesus' name, Amen. Yan po ang ating daily words of encouragement sa gabi ito. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. See you on the next episode.